Good evening everyone, this is Duas Vlog, year of 2025. Pagkagising nga po pala namin ng hapon, bumangon na po ako. At binuksan ko na po yung ilaw kasi po sobrang dilim. Magagabi na rin po kasi. Bumalik na po ako sa higaan kasi gigisingin ko na po si Jershel. Excited na daw kasi siya maglinis eh. Kahit hindi naman, excited na rin nga daw po siya bukas kasi papasok na naman. Kahit ako tamad na tamad, Keme, walang ganon. Keme, walang ganon. Tignan nyo guys, sa mukha namin parang hindi kami halatang bagong gising. Kasi pag gising namin, fresh agad. Uy, walang ganon. Keme, walang ganon. Naglabas na nga po pala kami ng mga gamit dyan kasi magwawalis na po ako. Ito po si Jershel, gusto po 2 bag ang dadalhin kahit mabigat na po. Kasi po kahit bag ko po ang dala niya, mabigat na po. Kasi po marami po kaming dinadala sa school. Kami pong mga bata, kahit maliit pa lang po kami, malalakas na po kami. Kahit po ako lang mag-isa, kaya ko maglinis. Pero malaki po kasi yung bahay, kaya kailangan ko po ng katulong. Lalo na't mabilis ako mapagod. Para rin po masanay si Jershel maglinis. Kasi minsan tinatamad siya. Lalo na at gagawin kami ng sariling kwarto, day. Hindi ko na dapat siya kailangan utusan maglinis ng kwarto niya. Kailangan niya po magkusa katulad po ng ginagawa ko. Ang pinagawa ko po sa kanya, 1 oras bago niya matapos. 1 lang po ginawa niya, ako po napakadami. At ito nga po, inayos ko na po yung higaan namin. Kasi po maalikabok po talaga dito sa kwarto, kailangan pong pagpagan ng mabuti. Kaya po gusto na namin maglinis kasi maalikabok po. At ito nga po, pumunta nga po ako sa cabinet ni Jershel para po ilagay yung jacket na ginamit namin kanina kasi po umulan. At iba na po yung ginawa ko, ganun, syempre. Mahirap nga po bantayan yung batang yan kasi po napakakulit. Lalo na po at kailangan niya tumandang masipag. Kasi yung batang yan, mahilig magkalat, hindi marunong maglinis ng kalat. Tinanggal ko na nga po pala yung carpet para po makapagwalis na po ako. Kasi po pag hindi ko tinanggal yan, mahihirapan po ako magwalis. At habang nagwawalis po ako, si Jershel naman po ay nag-aayos ng lamesa. Hinugasan ko na nga po pala yung map dyan para makapag-map na po ako. Nagsasound po kami niyan pero hindi ko na po ipaparinig yung music, baka po ma-copyright. Habang ako po ay nagvo-voice over, si Jershel naglalagay ng pampabango para sa kwarto namin. At ito po, ako po ay kumukuha na ng uniform namin kasi may pasok na kami bukas. Nabubulol pa nga po ako sa mga sinasabi ko kasi sobrang haba po talaga ng video na to. Kasi minsan lang talaga kami mag-video. Kasi busy po talaga kami. Hindi ko na po alam kung saan mga nakalagay ang damit namin sa school. Kasi po minsan nakabra lang po kami, minsan nakasando. Ayan po, kung nakikita nyo po yung sa gilid na mga tumbler, yung sa may salamin po, doon po nag-aayos si Jershel. Matatapos na nga po ako sa ginagawa ko, siya po andyan pa rin. Kasi po sinisigurado niya na malinis talaga ang nililinis niya. Ako nga po naghanap ako ng uniform namin. Kasi po yung uniform ko, marami pong sizes yan. May malaki, may maliit, may sakto, ganun. Pero ang pinili ko po yung sakto. Kasi ang malaki po ay nagamit ko na kaganina. Tapos po, ang maliit ay gagamitin ko tomorrow. Sabi po ni Jershel, bukas, hindi tomorrow. Ayan nga po, binibigay ko nga po pala sa kanya yung gagawin niya. Para alam niya rin po yung mga ginagawa ko. Para pag nagawa na yung kwarto namin, ganyan na ang gagawin niya. O sa mga nagtatanong kung sino nagtali sa hair niya, ako po wala nang iba. At kaming dalawa, nagpunas na. Kasi sabi ng daddy niya magpunas daw kami. Habang si Jershel nagwawalis, ako naghuhugas. Kasi po may panahon at oras ang aming hugasan. Mamayang lunch, siya na maghugas.
Sa mga nagsasabi kung mayaman ba sila, hindi po. Kasi po, ang mga mami at daddy niya ay nagtitinda po. Marami po kasi bumibili sa kanila. Ayan po ang mami ni Jershel. Malamig nga po dito pag gabi, kahit mainit po. Tinulungan na nga po pala ako ng mami ni Jershel na maglagay ng mga baso. Kasi po baka malaglag ko po. At ito po ako, pagod na. Isasara ko na nga po yung bintana dyan kasi malamok na. Madali lang naman po isara yung bintana namin pero ako po nahihirapan. Si Jershel po, nandun pa po siya sa sala. Tinitignan niya po kasi yung computer shop kung may tao po ba o wala. Yung bintana po sumasabit po sa mga teddy bears niya. Kaya po ayun, inayos ko. Tapos nung inayos ko po, syempre nakuha ko na po yung tamang pagbaba. Natapos na nga po ako sa pagbaba niyan. Bye bye guys, see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow.